Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para sa araw naman ng Sabado, Febrero 3 taong 2024. At ito po ay hahanguin natin sa mabuting balita ni San Marcos, ang kabanata ay 6, mga talatang 30 hanggang 34. Nung panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad, kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako, ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Ito po ay dumating sa puso at kalooban ng ating Panginoon sapagkat sa atin pong pagbasa, in-encourage niya at inuutusan niya na ang kanyang mga alagad ay pumunta sa isang lugar na tahimik para sila ay makapagpahinga din sapagkat maghapon maaari yung kanilang ginagawang paglilingkod at sabi ng Biblia, hindi na nila makuhang kumain, pati pagkain napapabayaan na. Ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga lingkod ay malipasan ng gutom at magkasakit. Sana all. Ang layunin, kaya siya nag-utos ay para makapagpahinga, ngunit sabi ng ating binasa, nalaman ng mga tao at nakilala sila, pati yung kanilang pupuntahan nalaman. So noong panahon pa lang iyon, uso na ang mga marites. Kaya ang tanong, paano nila nalaman? Meron bang sekretong hindi malalaman ang tao kapag ganun karami ang tao? O, di ba? At sabi ng ating binasa, paglunsad nila, pagdating ng grupo ng Panginoon, yung mga taong iniwan nila, yun yung mga taong sumalubong sa kanila. Paanong nangyari yun? Kasi nga, nasa baybayin lang. Ang Panginoon at ang mga alagad ay sumakay ng bangka. Siyempre, parang Laguna de Bay lang yun, paikot lang ng lupa, di ba? So, sa kanilang pagbabiyahe ng paglalakbay na sakay ng bangka, ang mga tao naman lakad-takbo na binabaybay yung baybaying dagat. Kaya nauna sila doon sa pupuntahan ng Panginoon at ng mga alagad. Hindi nabibigo ang sinumang lumalapit kay Jesus. Nadaraman niya ang pangangailangan ng bawat isa at handa niyang suklian ng awa ang bawat pagsamo. Kaya nga nung makita ni Jesus ang mga tao, imbis na pagalitan sila, alam nyo naman kaya kami nagpunta dito, ang purpose magpahinga kami, makakain kami ng ayos, tapos nandito kayo. Pinauwi po ba niya? Magsiuwi nga kayo. Nagpapahinga kami. Hindi. Habag ang dumating sa ating Panginoon. Kaya nga, sinasalubong ng ating Diyos ng kanyang awa ang lahat ng ating pagsusumamo at mga daing. Hindi nabibigo ang sinumang lumalapit kay Jesus, nadaraman niya ang pangangailangan ng bawat isa at handa niyang suklian ng awa ang bawat pagsamo. Siya ay mahabagin at mapagbigay, lalo at higit kung makabubuti para sa tao ang minimithing biyaya. Kaya nga ikaw na nakikinig, kung makakabuti sa iyo ang iyong hinihingi, asahan mo na yan ay tatanggapin mo, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon sapagkat siya ay mahabagin. Sa ating pagganap, sa pang-araw-araw nating mga gawain, kaalinsabay ng pagtupad sa ating misyon, katulad ng mga alagad, tayo rin ay napapagod at nagnanais ng pahinga. Sa pagkakataong ito, si Jesus ang ating pahinga at handa siyang pagaanin ang ating dalahin. Totoo naman yun Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at kayo pagpapahingahin ko. Yan naman ang pag-aanyaya sa atin ng ating Panginoon. Ang kanyang awa ay papawi sa ating mga pagod at magbibigay lakas upang tayo ay makapagpatuloy sa ating Panginoon. Kaya nga ikaw na naglilingkod, minsan napapagod na ang iyong isip, pisikal, nakalagayan,
pati pinansyal mo, napapagod na din, ilapit mo yan sa Panginoon, bibigyan kanya ng kapahingahan. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon, at ang palagi ko lamang masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.